Pahintulutan mo lang siya na gumawa ng pagbabago sa loob ng buhay mo. Kumakain ka po ng 3 beses, isang araw, minsan 7 beses pa, para sa iyong kalakasan, sa kalakasan at kalusugan at kasiglahan ng iyong katawan. Mayroon pong espiritong nakatira sa loob ng iyong katawan. Kailangan din pong pakainin yan, at ang pagkain yan, salita ng Diyos o salita ni Kristo na nasa loob ng kasulatan. Pwede ka pong mag-download ng audio Bible. May mga libreng application, Tagalog, English pa. Ikaw po ang pipili. Pumunta ka lang po sa Play Store. Mag-download ka lang po upang ang salita ng Diyos ay magkaroon ng kalakasan, kasiglahan, buhay at kapangyarihan para sa iyo. Pagpalain ka po ng Diyos na buhay. Maring narinig mo na rin yung salitang born again, pagkasilang ng muli o spiritual rebirth, at yung ibang nakakarinig niyan, sabi po nila, ayoko niyan. Mayroon na akong kinamulatang relihiyon. Ang Diyos po, hindi siya talaga nagtayo ng relihiyon. Ang tanging relihiyon na itinayo niya, mababasa mo sa aklat ng James 1:27. Tulungan mo ang mga ulila, tulungan mo ang mga balo na nasa iyong kapaligiran sa kanilang mga kahirapan at pangangailangan, at ingatan mo ang iyong sarili upang hindi ka mahahawa sa kasamaang namamayani sa daigdig na ito. Yan po ang relihiyon na kinikilala at itinayo ng Ama. Ngunit ang tao, nagtayo siya ng iba't ibang klaseng relihiyon. Yan pong relihiyon, dinala po sa atin yan ng mga banyaga. Yung pong mga banyaga sumakop sa ating bansa. Mayroon po silang dinala sa atin, Diyos na lalaki, Diyos na babae, Diyos na matanda, Diyos na bata, Diyos na malaki, Diyos na maliit, Diyos na puti, Diyos na itim, Diyos na tao, Diyos na hayop, Diyos na bato, Diyos na kahoy. Yan po ang dinala sa atin dahil yung mga ninuno natin noon, karamihan, no read, no write, nagawa nilang ipakain, ipatanggap sa kanila yung kanilang mga kultura, at dahil doon, naipamana hanggang sa kasalukuyang panahon na narito po sa atin. Ngunit ang Diyos, ang itinayo po niya, relasyon. Lilikhain niya ang kanyang sarili sa kaloob-looban ng buhay mo. Kaya sabi po ng Hebrews 12:2, ituon mo, i-focus mo kay Kristo Jesus ang iyong pananampalataya. Siya ang gagawa at lilikha ng kanyang sarili diyan sa kaloob-looban ng buhay na mayroon ka kung papahintulutan mo.